Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kabarangay, today is November 6, Thursday. It is 7:05 in the morning. First of all, kami po din sa GNN, tsaka sa SBT, tsaka sa Pambansang Kagawad. Nakikidalumhati po kami sa pinagdadaanan po ninyo dyan sa Cebu. Alam ho namin na na-direct hit po kayo ng Bagyong Tino. At napakabigat, napakasakit panuorin ang inyong pinagdadaanan ngayon. Our prayers are with you. At alam natin na marami sa mga kababayan natin ang tutulong sa inyo, pero ganun pa man, some have lost their lives, some have lost their homes, pero makakabangon ulit ang Cebu. Well, ayaw na po nating maging negative at sabihin kung ano-ano mga rason yan. Basta po, dine sa Pambansang Kagawad, ako po ay pinagdadasal ko po kayo. And all help should come your way. Ano po mga kababayan natin sa Cebu. Last week, last vlog, kasi ito na naman tayo, no? Mas marami kasi nagpadala ngayon ng mga videos tsaka ng mga haka-haka na naman na yun nga ginigiit talaga yung Pebrero para yun daw ang BSKE. At alam mo, ang dami rin nagpadala sa akin ng video, especially yung aking mga kaibigan na kung ako ba daw yun. Kasi nakikita nila na hindi naman sa barangay tayo, hindi naman Pambansang Kagawad, pero ibang pahina, ibang FB page, at saka ibang mga vlog, mga vloggers, ewan ko kung sino. At saka yung mga andami sa FB page na mga videos namin lumilitaw at parang gano'n na nga ang sinasabi, ginagamit ang content namin at sila ang kumikita. Meron pa nga ako nakita, naka 2.1 million sa views. Buti pa siya. Ako hindi ako makaganon. Pero gamit ang content, alam nyo, hindi, kahit na hindi na tayo nagsasalita tungkol dyan, medyo mahiya naman kayo. Pinaghihirapan ko po ito, pinaghihirapan namin sa barangay tayo. Full production staff po dito. At dito sa Pambansang Kagawad, tsaka sa SBT, talaga nagre-research talaga kami. Hindi kami basta-basta nagsasalita. And then gagamitin lamang na ibang tao for their own gain. Pero yun siguro yung internet age ngayon wala nang copyright. Kung may copyright man, hindi ko na pag-aaksayan pa ng panahon. Kasi gusto ko in good faith ang tao. Huwag mo na lang sana gamitin, tapos pinalalabas pa na, yun ang sinabi namin. Tapos biglang mag-a-advokasya ka ng lihis sa advokasya namin. Tapos gagamitin yung content namin. Para bang, well, anyway, ganun siguro talaga ang buhay, no? God bless na lang sa kanila. So, for the last time, ito ang sasabihin ko sa inyo. For the last time, ha? Para hindi ho kayo naguguluhan. Galing ho to mismo sa Pambansang Kagawad. Ito ho ang pinaniwalaan ng SBT. Pero I can only speak for myself. Ha? Na ito ay galing sa news, galing po sa facts, hindi ito haka-haka. Wala ho magaganap na BSKE sa darating na Pebrero on the following reasons. Number 1, okay? Paano magkakaroon ng BSKE second month ng 2026? Sinabi ng Supreme Court na dapat by March 21 nakapag-desisyon na ang COMELEC na magpapa-election sila for the BPE, BARM Parliamentary Elections. So ang sinabi ng COMELEC, give or take March 31 magkakaroon ng election sa BARM. So mauna ang BARM. Kailan ang BARM? January, February, March. Nilampasan ang February. Ito yung ginigiit ng mga content creators tsaka yung FB page na yan na ginigiit at ginagamit na pangalan namin na February ang BSKE. Okay. So, March 31, paano magkakaroon sa February? Hindi pa pwedeng after 1 month magkakaroon ng eleksyon. Okay. Kaya naman nangyari yun dahil dineclare ng Supreme Court yung BAA 77 versus BAA 58 nung nauna as unconstitutional. So, yun ang hinihintay natin. Ano ba? Unconstitutional ba yung Republic Act 12232? Yun naman lagi ang ginigit ko paulit-ulit. So, kung dineclare bago mag-October, or I think October nga, nag-declare ng Supreme Court
mga ilang weeks bago mag-eleksyon ng BARM, supposedly dapat, no? Kasi inutos na ng Supreme Court na maghanda na kayo, COMELEC. So, ganoon na nga nangyari. So, ang hinihintay natin, unconstitutionality or constitutionality, and then, magsaset ang COMELEC ng calendar of activities, March 31 election. Okay. Second point, kaya hindi mangyayaring February na iginigiit ng mga fake news, fake bloggers, fake knowledge na ginagamit ng mga pahina na yon. Pasensya na kayo at kasi di baling ako, wala akong problema kung mag-opinion kayo eh. Pero huwag nyo idamay yung imahe namin, yung gagamitin yung content, tapos iba sasabihin. So, bago mag-eleksyon, sa Pebrero, BSKE na ginigiit ng marami, para hindi lang kayo malinlang, kinakailangan magkaroon muna ng calendar of activities. Yun nga po lagi ko sinasabi. Ang calendar of activities, 3 months before election. So, kung 3 months before election, dapat naglabas na ngayon, November, December, January, ang COMELEC ng calendar of activities. Eh, wala pang ang desisyon kung constitutional o unconstitutional yan. Paano sila maglalabas ng calendar of activities na 3 months before election kung sakasakali man totoo siya sabing February 2026 daw ang BSKE. Pinapaasa lang po kayo ng mga tao niyan. At ito po, isipin ninyo ha, ang calendar, ang pinagbibisihan ng COMELEC ngayon is the COMELEC registration of new voters, transferees, tsaka yung mga pinag-usapan po natin. COMELEC registration, ito po will run from October 20 up to May 18. So, Enero, Pebrero, March, April, May, June, July, up to May 18. Nilampasan na naman yung February. Enero, Pebrero, March, April, May. Ang layo. So, matatapos May 18. So, nasaan yung February? Alam ka namang nag-i-election ng February. Eh, tuloy ang COMELEC registration. What for? Diba? So, yun na lang. Ang dali ng arithmetic. So, naawa ako sa mga tao at saka sa mga magkakandidato na naguguluhan sila. So, nandito po tayo, lumalaban po tayo sa mga ganyang klase, mga panlilinlang. Ano ho? So, yung registration na yun na lang ang pinaka-tangible na papakita ko sa inyo. From October 20 to May 18, imposibleng isingit doon yung February BSKE. Imposibleng pagkasunod-sunod ng March 31, Enero, Pebrero, March, mauuna yung eleksyon ng BSKE sa March kasi ang pinaplano ngayon ng COMELEC is March. Yan ang kanilang nasa calendar of activities. Walang calendar of activities yung February BSKE. So, yun po nais kong sabihin. Simpleng usapan, simpleng analysis. Pero, hopefully, sa lahat ay makatotohanan. Ayoko lang kasi talaga nung ginagamit yung content namin na parang lumalabas pa kami pa ng gugulo eh. Iba naman ang sinasabi, pero iba rin ang sinasabi ko doon na pinapakita sa content. Dahil ina-advocate nila yung mga kalokohan na yan, yung mga niloloko nila yung taong bayan para sa views at para sa pera, hindi po tayo ganyan. Of course, gusto natin pera, no? Hindi ko tayo dyan. Hindi tayo tatanggi dyan, ano? Pero that is not the main point. The main point here is integrity pagka maglalabas ka ng content. Merong integrity. So, ayan po. Ulitin ko po sa inyo. February, BSKE. Magalit man kayo sa akin, mga nakaupo or mga aspirants. Yan ho ang katotohanan. Ako lang ho magsasabi lagi ng katotohanan sa inyo. So, kailan Kags Butch? Well, patapusin natin yung May. So, kailan? Pag nagdesisyon ng Supreme Court ng constitutional o unconstitutional. Kasi kung unconstitutional yan, mapapaaga. But the latest is may March tayong eleksyon, meron tayong May, na hanggang May na registration, May, June, July, August. Halimbawa sabihin ng after nito, putulin nyo na yung registration nyo, di mapapaga. Pero kung wala pa ring desisyon this year, next year pa magdedesisyon yan, or after ng BARM, yun ang sa tingin ko para hindi lang magulo. After ng BARM, magdesisyon ng Supreme Court ng BARM election,
mag-declare ng Supreme Court ng unconstitutional yan, March, April, May, June, July, August, mamili na kayo. Pero, kasi pag umabot ng bare months, gaya na sinabi ko noon, maaari eh. Pero bare months, nandiyan na rin ng November eh. So, ang mangyayari, muta na academic, tuloy nyo na lang yung November. So, sinasabi ko nga, you have at least, 1 year to prepare or earlier. Yun yung last vlog ko eh. Pag hindi kayo lumabas ngayong November tsaka December at maghihintay kayo ng kung ano man, wala na. Wala ko kayong pagkakahandaan. So, ngayon pa lang, lumabas na. With the mindset na medyo mahaba-haba pa yan, pero yung haba na yun, gagamitin nyo to your advantage. Regardless kung nakaupo kayo o hindi kayo nakaupo. Malayo-layo pa po at may BARM election pa. So, yun po. Binara ko lang po yung mga nagko-content creators dyan tsaka yung mga FB page na nagsisinungaling po sa inyo. Maraming salamat po. God bless. Integrity in the news, yan ang pinaka-importante po. Maraming salamat po sa inyo.